What's up, guys? Hmm. Hmm. Nadidili ah. Nadidili yung sound, ano ko. Teka nga, agad. Okay. Hmm. Hello again. Ako nga pala si Jet Li, ang Article PH. Pinalitan ko yung ano natin, yung YouTube channel natin ng ibang pangalan. Kasi nga, meron tayong kaparehas na pangalan sa Facebook. Bilang respeto, loyalist din naman siya. Bilang respeto, tayo mag-a-adjust. Kasi siya yung nauna na nakaisip ng pangalan nun. So, etong pinalit ko, Article PH na lang. Wala na rin ako maisip. Bahala na si Batman. So, pag-usapan natin tong lindol na nangyari dun sa Cebu. Na di umano'y meron ding may ini-issue ang mga DDS dito sa Cebu kaugnay sa 20 pesos na bigas ni Bongbong Marcos. So, umpisa na natin. At bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Follow na rin po ang ating Facebook page. Ito po siya. Yan. Article PH, yung Facebook natin. So, game? Game? The death toll from the earthquake that struck Cebu dropped to 68 from 72 reported earlier. The National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, is revising the number of fatalities. The Office of Civil Defense says they are Grabe din yung nangyari niya, 6.9? 6.7 ba o 9? Hindi ko lang alam exactly kasi wala naman din ako dyan sa Pilipinas. Nakikibalita na lang din ako. Marami-rami din tayong topic na hindi nasubaybayan. Tungkol doon sa Senate, sa mga proyekto pa ni BBM, mga flood control. Dami tayong hindi nasubaybayan. Gawa ng busy tayo nung last 2 weeks. Pero nakakasingit pa naman tayo kahit pa paano. Yung mga na-upload kong video pero hindi ko naman nare-release, i-upload ko na lang para meron kayong katuwaan kahit pa paano. Sige, game. now following the latest figures from the Management of the Dead and Missing, or MDM cluster, led by the DILG. The OCD says the MDM number is more credible. The reason for the adjustment is that bodies undergo processes such as proper tagging and documentation, including issuances of death certificates. Itong mga yung issue na yan, pilit ng mga DDS ikonokonekta kay Bongbong Marcos. Kasi nauna daw si Vice President Sara tumulong. Nahuli daw si Bongbong Marcos. Anong connect dun, mga DDS? Pwede kung nauna si Sara, pwede kong congrats. Hindi naman ang pagtulong dyan sa kalamidad na yun, walang kulay at hindi karerahan. Oh, sige, nauna si BP Sara. Paano kung asarin din namin kayo? Diba? Nauna siya. Asarin ko na ba? O sige, nauna siya. Edi congrats. Ilagay nyo sa history ng Pilipinas yan na yung Vice President unang pagkakataon na nagpakita na may kalamidad sa Pilipinas. Dahil pag may bagyo, may baha, andun sa ibang bansa. First time in history.
Yan na yung pinagmamalaki niya. Isang beses lang yung tumulong na nandiyan dyan. Tapos yung mga truck pa. Sige, gawin natin, sabayan natin sila sa mga ano nila, mga patutsada nila dyan. Sige, sasabayan ko kayo. Madidies ha. May dumating na truck ng mga relief good. Tulong ng people of Davao. Okay? Tatanungin ko kayo mga kababayan dyan sa Davao. May nag-solicit ba sa inyo o wala? Kung wala, hindi yan galing sa inyo. Kalokohan yan. Kasi nung land bank yata na naglabas ng pera na eh. Ewan ko lang kung paano nila paano nakakolekta ang land bank ng pera sa mga tao dyan sa Davao. I don't know. I don't have idea. Tuloy natin. Okay, game. Itong kalamidad na to, kaya si BBM ay nahuli dyan. Alam niyo ba kung sino ang pinauna niya? Kasi nasa Mandawi yata siya eh. Ang pinauna niya dyan, si Ibo Chidoro. Pero wala, sige. Si Ibo Chidoro po ang pinauna dyan. Kasi nga, hindi niya naman pwede basta-basta iwan yung meeting doon sa Mandawi. Intindihan niyo ba yan, DDS? Kasi nung nauna, eh may cabinet secretary siya doon. Ina-assess naman sila. Lahat ng tulong ay gagawin ng gobyerno. Sinek ang mga building kung pwedeng ipasok ulit or ibalik ulit yung mga pasyente ng ospital, kung safe ba ang ospital. Kung walang posibilidad na ito ay guguho, kung may aftershock. Kasi hindi natin masasabi na yung aftershock ay sa gantong oras na tama. Gantong oras magpaparamdam ulit. Gantong araw. Hindi natin masasabi yan. Dapat kailangan talaga dyan yung mga engineers. Sila ang mag-check ng mga infrastructure. Okay? Mabilisan lang tayo live, mabilis. Ito namang mga DDS na to. Ano ba yun? Nawala. Ano nga mauna? Yung fake news muna nila. Fake news, saglit lang guys ha. Ano natin? Dito. Then, okay natin para masaya. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Actually guys, may sinunog ako kaganina dito sa TikTok. Sa TikTok, may sinunog lang ako. Nag-fake news ka, yari ka sa akin. Nasa baba lang ako. Nakikinig lang mga debate nila. Eh nagkataong umakyat ako. Sinabi ako, "Hoy, kahit fake news ka na naman. Wala ka ng gandang argumento, puro ka fake newsan." Galit. Galit sa akin. Anong fake news doon? Pakita mo video. Eh ako may naka-reading video. So, sige, papakita ako sa'yo makinig ka. Pinakitaan ko. Bigla ba naman nagbabay? Tragis. Bumaba bigla ng live. Pahiya. Nadalawahan ko na yan.
Feeling kasi matalino eh. Puro sabi ng sabi sa mga loyalista. Mag-research kasi kayo. Eh, magaling nga mag-research. Eh, yung nare-research niya, puro ka-fake newsan. Anong silbi nun? Di ba? Ginagawa niyang tanga sarili niya eh. Ito, guys. Ito yung sinasabi niya. Si BBM, imbis na tumulong doon, nagbenta pa daw ng bigas na 20 pesos na bigas. Imbis na ipamigay sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, ayan, pinagbibili nila ng 20 per kilo yung bigas sa mga. Imbis na ipamigay sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, ayan, pinagbibili nila ng 20 per kilo yung bigas sa mga. Diba? Kita nyo kabubuan ng mga DDS? Sige, sabihin na natin na sabihin na natin na nagbenta sila ng 20 pesos na bigas. Okay. Pero yung 20 pesos na yun, kunyari lang. Nagbenta nga, kunyari lang. Yung 20 pesos na yun, in general naman kasi yun. General yun. Para sa lahat yun. Kaya nila binuksan yung kadiwa. Kaya sila magbubukas talaga ng kadiwa. Proyekto kasi yun ng gobyerno. Kaya sila magbubukas ng kadiwa para lahat ay maka-avail ng mura at sapat na kanilang makukonsume sa araw-araw. Iba pa po, labas pa po yung doon, yung mga relief goods. Labas po yun dyan. Ang kadiwa kasi, may mga sari-sari ang binibenta niyan. 20 pesos na bigas, gulay, isda, karne. May mga instant noodles, mga sardinas, mga dilata. Hindi lang naman kasi yung benta dyan, mga oplok. Oplok kasi itong mga DDS na to eh. Kala mo, ang gagaling eh. Pero hindi pa yun alam ko talaga, mas mapapabilis ang pagbubukas ng kadiwa dyan sa Cebu. Merong mga parts sa Cebu na bukas na. Pero dadagdagan pa nila yan para nga makatulong sa mga medyo tight na yung budget. Gawa nga ng may lindol, may sakuna. Para may pagpipilian sila. Kung di man sila makakuha ng ng relief goods, inaabusan man, may mapupuntahan sila na alternative na pwede nila mapagbilhan ng murang pagkain. Yan, yung kadiwa. Hindi totoo yung yung bibentahan nila ng 20 pesos na bigas. Nagnegosyo na lang ang gobyerno dun. No, hindi totoo yun. Kalokohan lang yun ng mga DDS kasi wala talaga silang magandang argumento dyan. Pag mahuhuli mo yung mga yan, masusunog mo na sila. Ang technique kasi nila dyan, magbubukas sila topic, madidibang mo sila. Alam na nila mangyayari, madidibang sila. Ang gagawin dyan, i-interrupt ka. Interrupt ka nila sa debate. Tapos, magda-divert sila sa another topic. Siyempre hindi naman kami pumapayag na ganun. Stick to the topic lang tayo. Kung tayong tatalon. Pag tumalon ka, talo ka. Di ba? Ginawa lang din nila bayan yan eh. Kay Kristan. Itong pinapakita dito sa video na to guys, no? Sa Nueva Ecija to. Hindi to sa Cebu. Ito, ulitin natin. Imbis na ipamigay sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, ayan, pinagbibili nila ng 20 per kilo yung bigas sa mga. Imbis na ipamigay. Sinasabi ko sa iyo, fake news talaga pag maging DDS ka. Pag naging DDS ka, tanga ka na. Bobo ka pa.
Higit sa lahat, mangmang ka pa eh. Wala kang moral, wala kang logic. Ganun lang yun. Basic. Etong ano na to, sa Nueva Ecija to. Pakita ko sa inyo yung original video. Eto guys, oh. Ano nga ba yun? Diba? Push na natin to yan. Pakita natin tong lang guys ha. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo dyan. Ay, ang hirap. Malakihin. Yun. Sumobra naman. Yawa. Ayan guys, no. Ayan pinapakita ko na, diba? Original video yan. Ayan yung pinaka-original video. Tignan natin. Sa ano to guys? Sa San Nicolas, Gapan po. Yung sinasabi ng mga didi. So ayan o, ayan o, ayan o. Di ba? Fake news kayo mga animal. Mga hindot. Yan na yan. Mga ano nyo. Fake newsan nyo. Nauutot tuloy ako. Ang gobernador dito, si Aurelio Oy Matias Umali. Siya yung gobernador dyan. Search nyo na lang tong ano, yung Mona Reyes. Nasa kanya yung original video. Ano pa to eh, September 1 nung in-upload. Pakita ko na lang. Para ano, para transparent tayo, hindi tayo ano, para hindi tayo fake news tawagin. Tingnan natin mga comment ha. Ano mga par? Mona Reyes. Si Mona Reyes. Siyempre, papakita natin kung kailan in-upload. Di ba? See? What the heck? Hey! Di ba? Sino ang fake news ngayon? DDS? Pasok? September 1 yan. Ano ngayon? October 1. Sabihin na natin nagkalindol. September 30. Di ba? Babalikan ko mamaya yung sinunog ko eh. Kukulitin ko na naman yun eh. Hanggang sa magsawa yun. Sarap kasi nila paglaruan. Pag yung mga DDS talaga, minsan nakakaawa naman. Pagka nasusunog na. Mas marami kayong bumabardagol. Kinakawawa nyo. Minsan nakakawa ako. Hindi ko na lang ano. Hindi na lang ako nagsasalita. Nagmumute na lang ako ng mic. Minsan nakakawa din ako. Tanga kasi. Ito yung sabi niya dyan. Ito sabi ni Mona, salamat sa ano sa mga post mo. Hindi dahil sa'yo. Hindi matutuntun tong mga ano eh. Kung hindi dahil sa'yo pala eh, hindi magkakaroon ng video yung mga DDS eh. Ano?
Nagkatotoo na ang 20 pesos per kilo na bigas sa pamamagitan ni Governor Aurelio Oy Matias Umali. Ay na, sabi niya, sorry po, driving ako. San Nicolas, Gapan po. Di ba? Asan yung sinasabi niyo, ano? Cebu, ang layo ng Gapan sa Cebu. Magbabarko ka pa. Mag-aeroplano ka pa. Ayaw magmura. I love you, DDS. Love you, BBM. Ano, si Inday. Ayoko. Sa dilim tayo isinilang. Sagana sila sa pagnanakaw. Mhm. Sa gabi tayo, sa dilim tayo, isinilang. Nga na sila, wag nanakaw. Nga na sila sa pagnanakaw. Taong bayan, nalunod sa baha. Ako si Inday, nalustay ng lustay. Akbang ng maisog, sablay sigaw nung rally. Bongbong resign. At iupo, si Inday lustay. Ayaw. Wala na, di ba? Tapos naman na to eh. Nueva Ecija. Daw taga Nueva Ecija, taga Pangasinan ako. At least part siya ng Ilocos. Ilocos region. Yeah, boy! Ilocano Defender. Mapisting yawa, uy. IBM lang sa kalam. So, paano dito ko na lang puputulin, guys? Maraming salamat sa inyo. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Article PH. Pag pa-shoutout kayo, nabubulil ako. Kung gusto niyo pa-shoutout, comment na lang kayo sa baba. At shoutout natin kayo. Shoutout ko kayo next video. Once again, Article PH here, and goodbye.